So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong si Dracula, si Toby Chanko. Kasi po meron siyang video dito na admittance na siya po talaga ay Duterte supporter, DDS, na nagtatago lang po talaga na kunwari kakampi ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, no? Makapal po talaga yung mukha niya ni Toby Chanko. Bukod sa pangit na ang sarap pang sampalin. Kasi po sa sobrang kapal ng mukha mga kababayan, ayaw niya pang lisanin ng tuluyan, no, itong si Presidente Bongbong Marcos. Ang ginagawa niya, kunwari, nasa partido pa siya ni PBBM or kakampi, tapos pumipitik po siya, nakakampi siya ni Sara. Para eventually, no, kung sakaling ang manalo si Sara Duterte, merong ipagmamalaki si Toby Chanko kay Sara na, o yan, nakita mo dati ginawa ko yan, para sa'yo yan, di ba? So hindi naman po tayo tanga, no? Diyan po sa ginagawa ni Toby Chanko. Pero ang point natin dito, no, pag-usapan ngayon natin to, no? So ito, tingnan natin to dito, no? So ito, balita to from GMA News. So sabi dito, yan, si Dracula, no? Chanko confident, VP Sara will prosecute perpetrators of flood control mess if elected. Kita mo, di ba? Ngayon, pinag-uusapan na po ni Toby Chanko yung pagiging presidente nga po ni Sara Duterte sa 2028. Di ba kung di ba naman gago to no? Sa hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no? Ito si Toby Chanko, mga ka-Streetwise. Bayaw po yan ni PBBM. O bayaw nga, tama. Bayaw sa pinsan. So yung pinsan po ni Presidente Bongbong Marcos, asawa po ni Toby Chanko. Kaya nga naging kaalyado niya yan Pero ngayon mga kababayan, no, ito malupit, no? Talagang pinag-uusapan na po ni Toby Chanko yung pagiging presidente ni Sara Duterte sa 2028 na parang sure na po siya. So ito na, so sabi niya dito, basahin natin yung article, no? Okay. Nabotas Representative Tobias Dracula Chanko said that he is 1,000,000% sure that Vice President Sara Duterte will hold the perpetrators of the flood control mess accountable if she is elected president in 2028. Kita nyo ngayon mga kababayan, no? Ito po, pangangampanya na po rin itong ginagawa ni Toby Chanko. Tapos sasabihin niya hindi siya DDS. Gago pala to no? Walang yan to. Oo. Sabi niya dito, honestly, tingin nila, maareglo nila yung iba, sabi niya. Pero si Vice President Sara, sa tingin nila, hindi nila maareglo kasi ngayon wala pang napapanagot. Sabi niya ganyan, di ba? Ang sinasabi ko lang, si Vice President Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% na hindi maareglo? So yung sinasabi dito ni Toby Chanko, mga kababayan, di ba? Kasi may mga congressman po kasi na sangkot sa flood control. So ngayon, si Sara nga daw po, sabi ni Toby Chanko, hindi magpapareglo pagdating sa flood control scandal. So ang gagawin ng mga sangkot dito nga po sa manumalyang flood control ng mga congressman, syempre, ano nila yan, tatawag nito, papabor sila na mapa-impeach si Sara. Yun. Ganun gusto yung palabasin yan. So, buta di siya DDS So mga kababayan, no, ito po yung yung listahan ng mga sangkot sa flood control base po sa investigasyon ng ICI. So ano lang to, mga 17, 1, 2, 3, 4. 17 lang ata to ng mga congressman. Oo. So, kung 17 mga congressman po ito, well, medyo madami nga to. Pero, by the way, ang point natin dito, paano na sigurado ni Toby Chanko na 1,000,000% hindi siya maareglo si Sara Duterte? So ano ba siya? Malapit ba siyang kaibigan ni Sara? Madalas ba siyang kasama ni Sara? Nakakausap niya ba si Sara? Di ba? Kasi kung hindi naman, gawa-gawang kwento lang to ni Toby Chanko para makakuha po ng magandang pwesto kung sakali si Sara Duterte po yung magiging presidente sa 2028.
pupuposisyon na po si Toby Chanco. Ayun ang ibig sabihin nun. So by the way, mga kababayan, no, ito. May mas mahabang video dito eh. Ito mga 5 minutes video to mga kababayan, no. Pero ipi-play natin, ha. Then kayo po humusga kung siya ba ay DDS o hindi. Oh, tingnan niyo to, ha. Panoorin natin to. I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. Oh, siya. Para daw siya sa accountability sa lahat. Pero lang kay Sara. Parang yun din ang gusto niya sabihin eh. So, yun yung akin, no, na baka naman, kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya. At kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So, actually, mga kababayan, no? Okay, ganito yan eh. Well, ako nainip na rin po talaga akong makakita ng congressman na nakakulong dahil nga po sangkot sa flood control scandal. Medyo nainip na rin po talaga ako. Pero itong gagong Toby Chanco, no? Sinasabi niya na kaagad na nagkukonclude na siya kaagad na walang mapapanagot. Ang tanong dito, bakit tapos na ba yung investigasyon? Tapos na ba? Ha? May sinabi ba yung presidente o yung ombudsman na okay na? O okay na, tapos na yung investigasyon. Kung sino yung nakakulong ngayon, sila lang yung may kasalanan. Wala pa, di ba? Di ba hindi pa tapos? Oh. So anong inangaw-ngaw mo dyan? Alam mo, visit ako sa mukha niya ni Toby Chanco eh. Visit nga ako sa mukha niyan, visit pa ako sa ginagawa niya. Yan, so continue natin, sige. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability eh. Accountability means bobo talaga nitong gagong to, no? Bobo. Alam niyo mga kababayan, no, yung kay PBBM, kaya hindi po umusad yun, walang ebidensya. Kay Sara po, malakas ang ebidensya. Bobo talaga nito ni Toby Chanco, no? Bobo talaga. Yan, continue nga natin. parehong standards. Hindi po pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos. No. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Affidavit ad cautelam. Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa... Nakita mo, ano, di ba? Tinuturuan na rin ni Toby Chanco yung mga abogado ni Sara. Pero by the way, mga kababayan, no? Kung babasahin naman po talaga natin yung response ni Sara, mukhang doon din talaga papunta. Mukhang itatakbo na naman nila sa Supreme Court ito. Diba? Bukod nga sa sinabi ko nga sa inyo na meron tayo kakalalang DDS
na sa usapan nga po doon na yan ang gagawin nila, iakit sa Supreme Court, pakikita naman po natin doon sa response ni Sara na mukhang ganun na nga ang gagawin niya. Di ba? Okay, continue natin. Impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka pauwilan naman ito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman. Technicalities nga yun. Bobo ka rin talaga. Paano naging congressman to? Bobo no? Technicalities pa rin yun kasi mga kababayan, kung ang gagamitin nga nila dito, is ikukumpara ko yung procedure kay PBBM dun sa impeachment tsaka sa procedure ni Sara sa impeachment. So technicalities po yun kasi hindi po napag-usapan yung mga grounds po kung bakit mapapa-impeach si Sara. Di ba? So technicalities pa rin ang bagsak nito. Grabe to si Toby Chanko. Di ba? Ito yung mga video mga kababayan, no? Na pinapangalandakan mo na DDS ka, pero ayaw mo pang umamin. Diba? Tingnan nyo, di ba? Yung mukha ang iwi, no? Sarap sampalin, no? Tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. No? So, yon. O baka... So, mali siya doon. Kasi mga kababayan, in the first place, no, pag binabanggit mo na yung Supreme Court, pag binabanggit mo na yung judiciary, so, ano na yon? Accountability na po yun. Dito po kasi pinag-usapan nun dito impeachment. So, magkaiba po yun. Di ba magkaiba po yun? Tanga talaga nito. Sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision Oo, totoo, DDS ka talaga. Yun lang yun. ng COA, hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung trade threat. Ibig sabihin mga kababayan, no? Sa tagtad nga po ng disallowances nga po na binigay ng COA at pinababalik po yung 73 million ba, no? Na confidential fund, no? Kay ni Sara Duterte. So, hindi pwedeng gamitin yon sa impeachment proceedings. Apo, tanggalin talaga nito, men. Oo. Palakpakan sa dalawang pisngi. Ito si Toby Chanko, di ba? It doesn't work that way, mga kababayan. Tandaan niyo po kasi pinag-usapan dito impeachment. No, hindi naman po ito accountability na idadaan sa judiciary. Impeachment lang naman ito. Tanga na dito, tanga talaga. Kaya sige, continue pa. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, matibay ng ebidensya yan. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered the threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang... Ito na tayo. Sige. Ito na. Sabi sa inyo eh. Tanginan to ni Toby Chanko, no? Pati po yung grave threat na ginawa ni Sara Duterte na pag-amin nga po na meron na siyang kinontak na hitman, ginajustify pa rin po ni Toby Chanko. So dapat daw idaan daw po ito sa korte. Yan ang sabi niya dito eh. No? So mga kababayan, no? Puta DDS talaga to, men. DDS na nagpapanggap nakakampi ng presidente. Oh, tingnan. Continue natin. Sige, tingnan nyo. magsabi na grave threat yun. Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because Tingnan mo, di ba? Kung sino daw yung tinakot, siya daw mag-file ng grave threat.
So, ibig sabihin nun, ang gusto po ni Toby Chanco, ang magpa-file po ng grave threat, na kasong grave threat kay Sara, si Presidente Bongbong Marcos. Anong gusto niya? Pero by the way, mga kababayan, no, ano to betrayal of public trust po talaga itong ginawa ni Sara Duterte. Vice Presidente ka, tapos papatay mo yung Presidente. So, binoto siya bilang Vice Presidente, dapat nakontento po siya bilang Vice Presidente. Hindi yung papatayin niyo po yung Presidente. So, betrayal of public trust po yun. Napaka-basic. Pero kay Toby Chanco, mga kababayan, dapat ito daw po ay idaan sa korte at dapat kung sino daw po yung tinakot na grave threat, dapat siya daw po yung masasampa ng kaso. So, o PBBM, o First Lady Lisa Marcos, o Martin Romualdez, mag-file na kayo ng kaso sa korte. Yan ang gusto ni Toby Chanco. Gago talaga to, no? Sasabihin lang, saan ba tatama yung grave threat? So, ibig sabihin, betrayal of public trust? But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally? Pero, sa grounds pa rin po siya ng impeachment. Gago talaga. No? So, tama na nga yan. Tama na ako. Nainis na ako Bibisit na ako. Pero by the way, mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, di ba? So, malinaw na po talaga na yung mga ganyang klaseng statement nga po ni Toby Chanco, DDS na po talaga siya. Ayaw nilang umamin. Kasi nga ba naman, baka sakaling hindi nga po maging presidente si Sara, so meron po siyang babalikan. Pero pag si Sara naging presidente, doon na po siya pupunta. Di ba? Trapong-trapo po talaga. No? So yun mga ka-streetways, no? So kayo po, masabi nyo nga po dito, sa katarantanduhan nga po ni Toby Chanco. So dito, malinaw po na siya po ay DDS po talaga. So kayo ba, napansin nyo rin po ba na ito po ay pag-amin na it's official, DDS po talaga si Toby Chanco. Di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, masabi nyo nga po dito, so kayo ba, di ba, it's official na po ba talaga na DDS si Toby Chanco o hindi pa? Yan. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so palike, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, masaya na rin po na content natin ngayon. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo at susunod natin content. So, thank you, salamat and bye.